fasten your seatbelt. Yes. Boxing is not an easy sport. At the end of the day, we're fighting for our country. Pagka Pilipinas yung bandila natin. Ito yung susi na mabigyan ko yung magandang buhay yung pamilya ko. Kung gusto mo respetuhin, kailangan mauna ka respetuhin mo. And then, God-fearing ka. Yes. So everything will follow. As long na you're doing good, huwag ka manglamang. Yung anak ko, nakita ko, kinurot lang ng kaibigan. Nasaktan nga ako How much more pag sa taas ng ring, nagipagsuntukan, baka ako maakyat doon. No matter the weather, we'll get through it together. You make all... Hello, good evening, everyone! And we are now on our episode 12, season 3, episode 12 ng Father Series. And today, on Behind the Scenes with Ina, we're sitting down with a true Filipino boxing legend, a two-division world champion whose journey from humble beginnings to international success. Let's get to know the man behind the gloves, Mr. Jerry Peñalosa. Hello po! Tito Jerry, naman maraming salamat naman sa oras ninyo. Thank you. Isang malaking karangalan. Kasama kita. Salamat po. Ayan, syempre, Tito, every champion starts somewhere, di ba? So ngayon, malalaman natin saan ba nagsimula ang nag-iisang Mr. Jerry Peñalosa. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ang inyong childhood? Kamusta po ang buhay growing up? Ayan. Buhay probinsya. Yes. Pinanganak sa San Carlos City. Nanay ko si Dolores, tatay ko si Carlos. Isang dating boksingero rin. Kapatid ko mga boksingero. So, let's see, pamilyang boksingero. Talagang doon na po talaga napunta yung pamilya ninyo, no? Talagang sa boxing. Ano ang unang nag-draw sa'yo sa boxing? Ano po yung dahilan bakit nagustuhan nyo rin yung boxing? Boxing, first of all, walang investment. Baga, sport ng mga mahirap, di na kailangan ng mga let's say, like sample sa golf na equipments. Medyo mahal. Opo. Sa kadi pa lang, baka di na kaya. Opo. So, at the same time, pagka naglaki ako nakikita ko yung kapatid ko na lumalaban. So, siguro, influence. Talagang influence ng pamilya. Like what I said, parang baga out of poverty. Parang only chance na siguro through boxing, baka makaahos na sa kahirapan. Kumbaga yung pamilya nyo, legend na talaga sa boxing. Kaya kilalang-kilala ang Peñalosa sa boxing, di ba po? Ayan, Tito, sino ang mga early inspiration mo? Sino nag-inspire sa'yo sa loob at sa labas ng ring? First of all, nakita ko yung tatay ko na every time na during practice time, parang di man directly na mag-ensayo ka or mag-boxer ka. But it sounds like gusto niya. So, nakita ko yung happiness niya na nakita niya kung nasa gym. And then, so, doon nag-start. And then, of course, nandun yung kapatid ko, nakita ko. Parang sarap At lalo na yung first ko na sparring sa actual na Tinamahan ako Pangiya yun. Gusto kong gumanti. Nagalit kayo. Teka muna. Kasi parang first time, talo ako bugbog ako okay. So wala akong not prepared. So, yun, nagkaroon ng challenge na dahil sa pagbugbog sa'yo, parang na-motivate ka na, hindi ako papayag. We'll see. Tingnan ko ulit. And then, but, yung nanay ko, ayaw talaga. Okay. Contrast naman sa tatay ko na kung pwede lang bayaran ako na mag-ensayo pa. So, with that, I think it's simply na balik sa kanya. So, nakikita ko masaya siya. Lalo na pag nananalo, parang nandun yung proud siya. Anak ko yan! Kahit na, baga minsan binugbog ako. Anak ko yan. Pero yun nga, so kailangan kong igihan pa. Yes. Para mas lalo siyang masaya. Talagang daddy mo naging inspirasyon ninyo, ganon, Tito, no? Kung hindi boxing, ano kaya ang tingin mong career mo kung hindi ka naging boxer? I might be a policeman. Talaga po. Yes. May protect talagang sa pagkatao niyo po no? Gusto So, niyo ng protection. Parang fullback ko Na at the same time nag-aaral ako. Graduate ako ng criminology. And then, so fullback ko if ever hindi ako mag-succeed sa boxing. Yes. At least may pantustos ako sa pamilya kahit paano.
So, yun. So, naging lalo akong naging maigi pa. Oo. Dahil, siyempre, ito yung susi na mabigyan ko yung magandang buhay yung pamilya ko. Kumbaga, lahat ng paghihirap nyo hindi naging maliit na bagay kasi tingnan nyo naman po kung nasan kayo ngayon. Ibalik nyo naman po kami sa ano po ba yung feeling nung unang nanalo kayo, nung naging boxer po kayo. Ano yun, pinalangin ko yun na kumpara sa akin to, bigyan mo kung manalo naman ako. And then, tuloy-tuloy na to. Talaga po. And then, so, siguro, bigay ng Diyos na, sige, gusto mo yan. Huwag ka lang magtamad, ha? Yun yung naging sign ninyo, syempre, Parang nung nanalo ganon, kayo, parang parang mas ginusto nyo pang manalo pa, di ba? Parang and at the same time, so, parang, yun nga, makabigay ka ng happiness aside sa tatay ko, pamilya ko, makabigay ng honor sa Pilipinas. Yes. So, I think ito na yung time na dapat kong gantihan yung buong Pilipinas. True. So, I'm thankful, I'm blessed. Yes, Blessed, surrounded with good people. Like my boss, Yeah. Ever Belina. Ayan, yun ang mga lagi kong mga kasama. Opo, kasama nyo from the start, no? Yes, it's big help dahil Yes. iba yung surrounded ka by good people. So, Yes po. At least guided ka. So, for your own good, para sa pamilya. So, I'm happy and contented whatever yung na-achieve ko. Thanks to God. Oh, thank you talaga kay Lord dito. Ayan, let's step inside the ring. Tito Jerry Peñalosa is known for his skills, di ba? Yan, skills, discipline, lahat na. His fighting heart, lahat na. But, behind every victory and struggles ni Tito Jerry, meron din siyang perseverance dahil ito, bilang boxer, ano po ba yung toughest fight sa career mo at bakit? Toughest fight, siguro yung nabigyan ako ng break. First break, lumaban ako ng world title. So, at the same time, baga, dream come true. So, baga, ito na yun. Ito na yung umpisa. Siguro mag-iaman ako nito. Opo. So, imagine from nothing, scratch. Yes. And then, to something. Pagbalik ko I remember, lumaban ako sa Japan. Pagbalik ko, gulat ako. Sa airport pa lang. Sinalubong ka na Sinalubong po. ko, teka muna. Sino na akong yun? Until, alala ko, from airport to school. Kasi at the same time, nag-aaral ako noon eh. Yes. So, imagine nun, parang walang pasok yung school namin dahil parang araw ko eh. Peñalosa Day. Oh, wow. So, something ka lang. Yeah, for So, sure. Talagang di ko makalimutan. Talagang unforgettable Of course, moment. of course. Tito, ano ang kailangan mo mentally and physically para mag-ensayo or mag-ready sa isang laban? Of course, mentally fit. Of course, lagi mo dasal good health para makaensayo ka. Walang mga sakit sa ulo, walang problema. Walang with your family, Yes. with the support. Boxing is a risky, Yes. Sa sobra po. taas ng ring, nag-risk ka ng life mo. So, anything can happen sa taas ng ring. So, should be prepared. Not only mentally, but physically. So, you should be 100%. 101, something like. So, talagang top. Kumbaga iba talaga yung kailangan mong all out na yan. Or else. preparation. Yes, of course. Kasi, Yes. if yung weakness mo, naging strength ng kalaban. So, talagang, if you have chance. Kasi pag di mo gulpihin yun, gugulpihin ka eh. So, kailangan maunahan mo. Of course. Lang yun eh. Baga, pareho naman tayo. Nagdasal ka, nagdasal din ako eh. Nag-ensayo ka, nag-ensayo din ako. So, pag mas malapit ka sa Diyos, bigyan ka ng good health, mag-ensayo ka ng mabuti. So, Bibigyan ka ng lakas lumaban. Of course, Parang of course. ganun, di ba, Tito? Paano nyo po hinahandle ang mga talo ninyo? Ano po ba yung natutunan nyo mula sa mga rejections? kasi parang sa akin challenge din eh. Baka kulang pa. Kailangan mo panggalingan. Wala sa akin yung mga wala sa akin yung mga negative, wala yun. Wala ako nun. Talagang feeling ko nun, wala lang yun. Trials lang yun. Yes, Wala oo. yun. So, baga bigyan akong trials sa akin yun. Kung i-film ko yun, ako rin apektado eh. Opo. Wala yun, sabi ko wala Baga yun. kailangan yung palakasin yung sarili nyo kasi syempre pag nalugmok kayo or nalungkot kayo, baka magdire-diretso. Yes. At Di saka ba po? pag hindi lang ako, apektado yung pamilya ko eh. Yes, So, totoo ano po. naman yun, baga future ng mga anak ko eh, pag once na failure ako eh. So, hindi pwede yun. Kailangan kong manalo na not only manalo after kong mag-retire, kailangan kong
established. So, I'm thankful na hindi man ako sobra, but I'm good. I'm contented. Happy ako kung anong meron ako ngayon. Pag-usapan natin yung talo, ano naman ang pakiramdam ng panalo? Sa lahat po ng panalo mo, alin po ang pinaka-meaningful para sa'yo? Panalo, like what I said, yung first break ko, kasi like dream come true ko yun eh. Doon talaga po, yung pinaka-una. And then at the same time, parang, alam mo yung all out eh. Pag all in na ito. Yes. Baga, Kinumit nyo na po yung sarili nyo. Oo, wala. Baka cannot afford to lose. Or else, Yes. affected yung ano mo, yung future mo. Overall. Oo. At saka kakaya, pagbalik mo ng Pilipinas, huy, wala ka pala. Alam mo yun, normal naman eh. Everybody loves a winner. Oh, yes po, pero syempre hindi rin makakalimutan yung mga tao yung nagawa mong pagrepresenta sa Pilipinas. Of course, I'm thankful sa mga Pilipino na hindi nagsawa sa kasuporta. Hanggang ngayon, marami pa rin po kayong supporters. As in. Of course, nandun yung... Oo, di na mawawala yun. Legend po, legend. But I'm thankful, and of course sa ating Panginoon na Yes. kasi wala naman ako dito eh. Wala akong guided ako. Unlike what I said, surrounded ako ng mga good people. Yes, and that's very I'm blessed. important. I'm very blessed actually. Importante po yun, no? Na talagang Of course. surrounded tayo ng good people. Or else kung napunta ako sa mga Hindi good. mga good, baka nasa kulungan ako ngayon. Oh, true. Hindi, totoo po yan, Tito, di ba? So, like, that's very important. Small things but nagmatter. Malaking ano. Sobra. Eh, mukha naman, Tito, ay si you and your family po sa social media. Napakaayos po ng pamilya ninyo. Kaya nga, salamat. Alam mo secret nun? Ano po? Takusa eh. Ano po yun? Ay, hindi mo alam takusa. Ay, takot sa asawa! sorry, alam ko pala. Takosa, yun ba ang secret? No, it's not, it does not mean na takusa. It's about sino yung ano. But Boss. as long na magkaintindihan kayo, ako, I'm happy with my family, of course. Best friend ko yung asawa ko. Yes. Pero, at least, meron namang meron mga discussion, but at the end of the day, inaayos din namin. Normal naman yun, Of course, Tito, of di ba? course, oh. Bago tayo mapunta sa Tito Jerry as a husband, ano po ba ang advice na mabibigay nyo sa mga Filipino boxers na nangangarap maging katulad niyo po? Fasten your seatbelt. Yes. Boxing is not an easy sport. Like sinabi ko, at least yung buhay mo. Hindi ganun kadali. Thousand, millions ng mga Filipino boxers, kukunti lang yung nagcha-champion. Yes. Pag-isipan mo mabuti. At if ever talagang gusto mo, talagang determinado ka. Totoo. Talagang, Tsaka yung baga, commitment. all in na. Yeah. Baga, at least yung future mo. So, always isip mo na talagang ano yung makatulong, gawin mo. Disiplina. Dati, discipline, hard work, perseverance, lahat. Lahat. Commitment, Commitment. lahat. Yes, exactly. Yes po. That's the right word, commitment. Talagang nakakommit ka na, trabaho mo lang, mag-ensayo lang eh. Opo. Hindi mo may magawa, wala ka na. wala ka nang investment, wala nang kailangan pera na bibili ka. Bili ka ng something na before ka mag-ensayo. Wala. So, all you have to do, may gym eh. Pumunta ka doon, pwede kami ensayo nakapa eh. Oo, opo, tama. Kung talagang gusto mo, magagawa gusto mo mo, ng oo. paraan, di ba? Oo. Outside the ring, Tito Jerry is a husband. Ayan, proving that the fight for love and family is just as important as any championship. Here's my first question. Paano niyo po nakilala si Missy, si Tita Goody, at ano po ba ang naging journey ninyo together? Bakit may gano'n? Hindi, may isang boxing event. Invited ako. And then, it happened na sa lugar nila, ng wife ko sa Jinsan, nakita ko siya, hindi na kita pakawalan. Wow. Ilang years na po kayo, Tito? 25 years of what? Wow, 25 years. Kailangan maging kaibigan mo eh, para, siyempre. Para connect kayo, no? Ano yung mga challenges na hinarap ninyo bilang mag-asawa? Lalo na po nung nagbaboxing kayo, lalo na po dumami yung mga travels ninyo and training. Pero parang hindi naman ata naging struggle to dahil lagi kayong magkasama. Ang challenge kasi doon, hindi yung yung, alam mo yung every time may legit mag-ensayo o may fight coming up, kailangan mo mag-separate kasi mag-training ako. Yes. So, like kay Boss Danding, pinadala ko sa US. So, alam mo yun na ang pinag-usapan na 6 months ako hindi mag-uwi. Baga hindi madali.
Yes, sacrifice din po, no? Imagine di mo makita yung pamilya mo. So, Yes. but pag-isipin mo naman, para sa inyo naman yun. So, yun. Tiniis ko. Ay, tama naman sinabi na nangyari na ngayon. Ay, para sa inyo yun. No, gawin mo yun. Okay. Yeah. So, at kailangan. So, may mga time na maraming bawal. Since may ano ka, baga may ambisyon ka, kailangan mo gawin. Tsaka kailangan mo sumunod. Yes, diba? yes. For your own good. Minsan talaga sa mga bagay na ginagawa natin, marami tayong sacrifices na kailangan Yes, yes, gawin yes. para ma-achieve yung mga bagay na yan. Di ba, Yes, Tito? Ayan. Paano nyo po napanatiling strong ang relationship ninyo ni Tita Goody sa buong journey ninyo? Kailangan kong bumawi. Oo nga, lalo na sa oras. After. Hindi man kami naging lisik quantity time, at least quality time. Yes. So, may time ako. Kasi after fight, okay, wala pa akong schedule. Let's go. Family time. Oo. So, I spend na every time na may extra time talaga. Para sa inyo ito. Yeah. So, yun. Bumabawi ako. Gaano ka-importante ang suporta ng iyong asawa sa lahat ng pinagdaanan? It should be. It's a must. Or else, apektado yung ensayo mo eh. Apektado yung fight mo. So, I'm thankful sa wife ko na very understanding and very supportive. Hindi lang siya, pati yung mga anak ko. Na parang hindi pa ako nagpaalam, nag-uuna eh. So, alam mo yun. Ganun ka-supportive. I love it. Maganda po yun, ha? Ibig sabihin, nandun yung trust, nandun yung respect, nandun yung love na, go, gawin mo lahat ng gusto mo, suportado ka namin 100%. Yes, Parang yes, ganun, yes, di ba, yes. Tito? Kung merong gaganap ng buhay mo sa MMK or sa magpakailanman, Kasi ina na yun. kaya ko yun, magiging lalaki tayo. Hindi ako naman si Tita Goody. Ayan, sinong artista ang pipiliin ninyong gumanap sa inyo? Parang wala sa isip ko eh. Ano po? Parang I pray for the private life. Ayoko yung you really want mas private gusto kong, especially sa pamilya ko, mas okay ako na, okay na yung ako. Public property ako eh. Okay na ako nun. Wag na. Yeah. Yung anak ko, please, wag na. Yes. Ay, kaya nga, one of the reason ay ko nang mag-boxer yung anak ko. I'm thankful na hindi ko nakita yung, baga, gusto niya. Gusto niya po yun. Tama na yung pray ko sa Lord na tama na yung ako. Tama na yung binugbog ako. Tama na yung mga sakripisyo ko. Yung anak ko, wag na. Wag yun eh. Basta gusto niya private. Inisa ko na lahat ng sakripisyo, lahat ng bugbog, natanggap ko na eh. Akin na yun. Wag na yung anak ko. Huwag niyong galuhin yung pamilya ko. Okay na ako nun. Yun lang yan. Uli na sa akin lahat. Well, I understand po yan. Siyempre, mula nung naging boxer ka, di ba, international na and everything, naging open book yung buhay mo eh. So, para sa'yo, ang gusto mo lang is privacy ng pamilya mo. Na I think, okay naman po yun kasi hindi naman po porket public property ka, kailangan public property But silang lahat. I'm very thankful sobra sa mga tao, sa mga boxing fans, yung support na binigay sa akin. Hindi lang sa akin, sa lahat Hanggang ng ngayon entire yes. athletes na hindi nagsasawa. Especially sa mga boxer kasi kailangan talaga yun eh. Kasi actual fight, yung sigaw ng mga, marinig mo yung Tagalog na nagsasalita. Let's say if ever na sa ibang bansa yung laban, Tagalog. Ginaganahan po parang, kayo. Oo. Yes. So, I'm very thankful na hindi nagsasawa sa suporta na kailangan. Totoo Not only po. in boxing o sa boxer, but sa entire sports atleta. Yes. Let's say sa Olympic man or... It matters po, no? Sobra, Talaga, the sobra. fans. Kaysa makarinig ka ng mga buzzer, mag-encourage na kayo na ano. Yes, true. That's so That's true. okay pa yung ano. Kasi at the end of the day, we're fighting for our country. Pagka Pilipinas yung bandila natin. So, Support. dapat magkasama tayo nito. Totoo Kasi hindi lang ito para sa akin, sa atin ito lahat. So, Tito, ano po ang message nyo para sa wife ninyo? Of course, I'm very thankful. I'm sobrang thankful na nandyan palagi sa akin. Through thick and thin, kasama ko siya. Na hindi naman tayo lahat nasa taas, dumaan kami down, kasama ko siya. Sa lahat ng bagay, sinuportahan niya ako, naintindihan niya ako. So, hindi mabayaran. Like what I said, I'm so blessed na I'm surrounded with good people. Lalo na, isipin mo, good people starting with your wife. Siyempre, Yeah, of course, kasama ko yun eh. Of course. So, good influence na agad. Parang ganun. Sobra. Example, I give you, pag nasa traffic ka, ako kasi pag na-traffic, masaya ako eh. Basta kasama ko yung asawa ko, okay ko, kahit
isang araw tayo dito, okay lang ako. Oh. Pero siyempre, pag hindi mo makasundo, parang gusto mo na mababa eh. Tika muna, ang tagal naman ng traffic nito. Ayoko na dito sa kotse. Oo. Ay, una, parang gusto ko na mababa. Oh. Pero pag gusto mo yung maganda yung mga yung conversation ninyo, alam mo yun, mag-sharing kayo ng mga anak, natatawa kayo yung mga past. Oh, alam mo yun na, oh, tayo dati, isang kahit isang tuka tayo, pero alam mo yun, na-experience natin yun. Oh. Pagka pareho tayo, ngayon, i-enjoy natin yun. Oh. Kung ano meron tayo ngayon, kailangan i-value natin to. Kasi ano to eh, baga bigay ng ano eh, Panginoon eh. So, Tsaka sabi nyo nga, galing sa buhay probinsya, talagang nagbago po yung buhay mo. sabihin mo scratch. From Lalo scratch. Ako, sabihin ko, scratch ako. Pinanganak akong mahirap. The good thing is, ambisyoso ako eh. Ayaw ko mamatay mahirap. Tama na yun. Kasalanan ko na yun. Pag binigyan mo ko ng magandang, ay, okay na katawan ko eh. Isip ko naman, kasalanan ko na yun. Pag hindi ko ginawa yung Tsaka makatulong hindi sa nyo akin. inalagaan, di ba? Oo. Tingnan nyo naman, Tito, sobrang Oo. tagal na Oo. married. You as a boxer, ay Diyos ko. Sabihin ng Panginoon, binigyan kita ng opportunity, kasalanan mo na yun. Mamatay kang mahirap, kasalanan mo yun. Totoo, kasi hindi mo inalagaan. Oo, kaya ikaw ano lang po. yan, it's matter of mindset. Yes. It should be. Future ng mga ano to, mga mahal ko. Yes, So, oo. kailangan gawin ko. Or else, baka in-up natin nito, parang nasa kali-kali tayo. Ganon pa rin. Wala pa rin nagbago. Balik na ng probinsya. Oo nga, 'di ba? Kaya dapat talaga alagaan natin yung binibigay ni Lord. Kagaya niyan, sabi ko nga ilang years na kilala pa rin kayo ng tao kasi inalagaan niyo yung pagkatao ninyo. And thank you again dahil binibigyan niyo po kami ng oras para i-share yung story niyo. It's an honor. Salamat po. At Sobrang least, honor po na nandito ka. Syempre naman, grabe naman ano po. yun, kapagyabang ako. Kaya Tito Jerry, punta naman po tayo as a father. Syempre, hindi lang po boxer, hindi lang po husband, but he's also a loving father. And anong klaseng tatay si Mr. Jerry Peñalosa? Strict ka po ba? Playful? Or Both, I think. Both? I don't know, tangin ko yung anak ko. Pero, playful ako. Pag may extra time, talagang as makauwi ako ng bahay maaga, advantage, at least maabutan ko sila na gising pa, magkausap pa kami. Minsan sabay kami ng dinner, at least ano yun. Oo, kumbaga, kaya niyo pa po silang makasama. Oo. Pag may mga Habang, konting oras. habang di pa nag-asawa. Ay, Kasi pag oo. nag-asawa na, baka manglak na sa room eh. Alam mo yun, kasi ngayon mga bata, more on computer. Kaya mo pa sila makasama. Oo, yun siyang may gusto nila ng, may kalaro nila, sino yun mga, alam mo Yes yun. po. So, as much as possible na mag-spend tayo ng quality time. Yes. Tito, paano nyo po nababalanse ang oras ninyo pagdating sa pamilya at saka pagdating sa trabaho? I think, time management. Talagang planado kailangan Oo, lahat. in that case, wife kasi mga schedule ahead of time. No? Organize yung wife ko eh. Opo. Alam mo yun, kung pag nag-check yung wife ko, let's say, may extra time tayo, may extra budget tayo, tingin ng wife ko, saan ba yung agoda na mura yung mga Agoda. ticket. Yun, doon tayo. Magaling yung wife ko doon. Okay, may extra 1 week tayo. Punta tayo sa ganito. So, at least, alam mo yun, kailangan kayong kailangan partner kayo eh. Tsaka kailangan kayong dalawa din umeffort magkaroon ng oras Yes, para yes, sa yes, pamilya. yes, Kasi yes. syempre lumalaki na yung mga Yes, anak yes. ninyo, tapos marami na rin tayong ginagawa. So kailangan yung mga parents din sa mga nanonood sa atin, dapat alam niyo na kayo dapat ang gumagawa ng effort to Yes, spend yes, time yes, together. yes. Kasi hindi nyo asahan sa mga bata yan na sila yung magsa-schedule. Halika No mag-movie way. tayo, halika No. di May po- sariling schedule sila eh. Wala po, 'di ba? So gets ko, so kailangan planado lahat kasi kung hindi rin talaga kayo Hindi, magkikita. at the same time, once na you organize, malaki ang masave mo eh. Yes. Unlike abrupt ka lang, kuha tayo ng ticket, alis tayo agad. Di naman tayo subil eh, na nagtapon ng pera eh. Opo. Kumbaga, yung pag-alis nyo talagang pinag-iipunan nyo, di ba? Budgeted. Baka coming from hard and money. So, Yes. it's hindi madali na, baga itapon mo lang na, Opo. at least, oy, wait, binugbog ako dyan. true. Huwag nating basta-basta na yan. So, it doesn't mean naman na baga gitipid mo, pero as long as nag-enjoy kayo and then quality time, Yes. I think okay na yun. Wala na rin naman po masama kung i-spoil nyo ng konti yung sarili nyo tsaka yung pamilya nyo dahil sa, di ba, sa mga
pinagagawa ninyong hirap sa life, di ba? Para Ano yan, blood i-reward. control? Hindi naman. Hindi po, kasi po, Yung pira ko, hindi galing ng blood control. hindi, alam ko po gaano kahirap galing yung pera ninyo. Kaya nga sabi ko, dapat po talaga na-appreciate nyo. Kasi deserve ninyong ma-spoil yung sarili mo, yung pamilya mo, yung asawa mo. We're good. Diba po? What I mean, hindi man kami baga pungga, but I'm okay. Okay lang yan. Yes. You I'm live happy a and comfortable contented. and contented life. Yeah, as long kasi Yes. contented ka, masaya ka eh. So, we're okay. So, okay na yun. Ano yung binigay ng Yes. okay na kami. Blessing na, di ba? course. Ano po ang values na gusto ninyong maituro or ma-instill sa mga anak ninyo? Of course, well-mannered, you know. Be respectful, especially to older. And then, be fair. That's kasi pag, for me kasi pag, kung gusto mo respetuhin, kailangan mauna ka eh. Respetuhin mo eh. And then, you know, God-fearing ka. So, Yes. everything will follow eh. As long na you're doing good, huwag ka manglamang. You can look into his eyes. Oy, patas ako ha. Yes. So, you know, so as long na nakikita naman ng anak mo na baga respectful ka, baga well-mannered ka, be kind sa lahat. So, I think, yun ang gusto kong makarating. Hindi nakikita ko sa kanila Yes. na very respectful yung mga anak ko. So, yun. At least kahit paano, parang hindi ko kinuha yung credit. Sa nanay nila yun. Sila naman magkasama palagi. So, nakikita na yan. So, thankful ko sa wife ko na she's a good example. Oo nga, Tito. Kasi nga, parang sabi ko nga, iba rin talaga yung suporta ng asawa. So, kayo, as a family, parang sobrang happy at contented kayo. Kasi, kumbaga kung anong bigay ni Lord, talagang thankful kayo dun. Kasi iba, kaya lang naman minsan hindi tayo nakokontento, mas gusto natin higit pa eh. So, dapat tayo, matuto tayo makontento sa bigay ni Lord. Wag lang yung sa ghost atin. project, ha? Oo, wag lang yun. Walang kontento dun. Kung gusto ng mga anak ninyo na sundan ang footsteps ng boxing, i-encourage mo ba sila na maging boxer or i-discourage mo? No way. Why should I? Ayaw mo Bakit ko po. bugbugin yung anak ko? Ayaw ko nga, yung anak ko, nakita ko, kinurot lang ng kaibigan. Nasaktan nga ako eh. How much more pag sa taas ng ring, nagipagsuntukan, baka ako maakyat doon. Malamang. Baka Huwag ganun na, yun. huwag na. Tama na yun. Tama na. Like, okay na ako eh. Bigay mo na sa akin lahat ng mga parusa, lahat ng mga bugbog. Okay na ako. Yung anak ko, you have to do, mag-aral kayo. Yeah. So, yun. Ginawa naman nila. So, I'm good. I'm good. Thank you, Lord. Yes. Tito, lastly, what is your message for your children? Patuloy lang. Of course, don't forget always ask na good health and guidance. That's it. Everything will follow eh. As long na ano eh. Be, ano ka, pagka magandang lahat. Thank you ako sa pamilya ko, sa mga tao sa paligid na kasama ko lagi. It's an honor. Tito, ano po ang message ninyo sa ating mga fathers, sa ating mga viewers, kung meron po kayong message or advice sa ating mga viewers? As parents, of course, kailangan mag-spend ka ng time sa pamilya mo eh. As long kasi nakulang ka sa oras sa pamilya, ano pa yung naabot mo? Ano yung achievement na kuha mo? Useless yun eh. Yes. What for? That means yung lahat ng mga pagsisikap mo, baga hindi pala doon. Of course, part yung mga na sinuntaw sa malapit sa'yo. Pero at the end of the day, para sa pamilya mo yun eh. Punta tayo sa kanila yun. And I think marami dyan ng mga father na sobra pa sa mga ginagawa nila. So, continue sa ano yung mga ginawa niyo. Mahirap mga advice kasi hindi naman ako perfect yun na ano eh. Pero as far as I know, I spend time with my family. That's one of the important things para sa'yo talaga, no? Of course. Pamilya. Kasi, Ano yung achievement ko? Ano naabot ko? Kung nag-iisa lang ko sa bahay. Alam mo yun? Parang lungkot eh, di ba? So, wala kang pagyabangan. Wala kang how to express your feelings na nag-iisa ka lang din. Totoo So as Yeah, long na may yan. kasama ka. So, may taga-cheer ka, di ba? May taga-suporta ka wala. talaga. Kita ko sa dad, pogi ko sa TV. Oh. Ah. Listen, magkarating kayo ng, baka kung nagbakasyon kayo, sa ibang bansa kayo or sa Pilipinas lang, magandang lugar punta kayo, nag-iisa ka lang. Alam mo yun, sayang, wala ang pamilya ko, kasama ko sana. Nag-enjoy kami pareho. Opo. Oh. So yun naman mga small things pero napakalaking bagay. I think
Yun ang importante. Thank you, Tito. Totoo, importante yan. Spending time with your family. Kahit gaano tayo ka-busy, we always have to find time to spend time with our family. You're nothing without your family. Yes, that's so true, Tito. We're nothing without our family. Tito, okay, our next segment is called Dear Dad segment. So we have a special video for you. What's up, my boy? Dad, I've realized how much of who I am comes from you, your lessons, mindset, and quiet care. I might not say it often, but I'm truly grateful for the father you've been and the person you've helped me become. Yes, and... That's my boy. Oh, that's my baby. Dad, you've taught me to dream without limits, but to always stay grounded in humility. Through you, I've learned that success means nothing without grace, and that true strength is quiet, steady, and kind. I'm so grateful I get to keep learning from you every day. Oh, that's my yes, baby. that's the messages of your baby. Si Tita Goody, ayaw magpa-video. Hindi lang daw. Live? Live na lang, Tita. Pwede. Halika na dito, Boss, Tita. live. Message lang. Live. Tita. Tita, message lang. Dapat may penalty yan. Sayang yung ganda mo, yung ginatago mo. Sabi ni Tita, pwede baka anak na lang namin. So yun, Tito, that's a special video for you from your kids. Thank you so much. Sharing how they're thankful they are to have you as a father. I'm so thankful. It's a big Ayan, Tito. behind the scenes with him. Kailan ang next? Yung next kayong dalawa, kailangan natin Boss, ma-convince kailan si Tita next? Goody. Kaya nga eh. Oo nga po, may share daw po pala kayo tungkol sa daddy ko. Yeah. Yung dad, kasama kami sa Sacramento. Ang laki ng ano niyo doon. Ang mga kabayo, yung farm ninyo, sobra. Matagal na po ata yun, di pa po ata. Bacteria lang din po ako. Bacteria lang po ata ako. 91 po ako pinanganak eh. Ano yun, mga 98, 99? Opo, mga 8-9 years old na nga po. Sama kami. Sinabos ato ni Rudy Salud. Nung panahon na yun, nagtitraining pa lang po kayo? Or May fight ako sa, nag-fight? I think Vegas, and then we go straight to Sacramento. Wow. As in, nag-bailan kami 8 hours. Kaya ang tagal namin banding ng daddy mo eh. Wow, talaga. Oo, ang bait Sayang wala kayong ang bait picture, ang bait Tito. ng daddy mo. Salamat. Sobra. Ang ano, yung hospitality. Salamat Sobra. As in, isa na good. Natulog ba kami doon? Talaga. Oo. Ay nako, yan yung mga minsang nakaka-miss moments. Kaya ako happy rin ako minsan kasi may mga nag-share sa akin ng stories about my dad. So, Sobra. Ang kahit bait. konting story lang yun. Ang bait. Thank ano you kasi, po. Godfather yung dad mo. Godfather. Totoo. Godfather yung dad mo. Actually, Totoo yun, dad. okay, our episode quote of the day, a true champion isn't defined by how hard he hits, but how he stands up in the ring, in life, and for his family. Of course, special thanks muna tayo sa ating mga sponsors. Thank you so much to our sponsors. Unang-una, our venue and food, Meats and Deli Cafe here at The Grove by Rockwell. And of course, my makeup, Chardinino, my hair, Sean Aquino, and of course, Oswald Carbonell Life Insurance for our 1-year accidental insurance worth 100,000 pesos sa lahat po ng guests natin. Our gift certificates from Alakay Gym, BF Homes Paranaque, courtesy of our good friends Maya and Jeff Eigenman. Of course, Blackwater Fragrance for our guest giveaways. Siyempre, Tito Jenny, meron ka po nito. This is from our Blackwater family. Blackwater family po talaga to. Number 1. Ay, number 1. Ayan, syempre, meron din tayo nito, Tito. This is Flowers by Elle. So, this is for you. And from the behind the scenes family. Sitat, may wine tayo. Ayan, sige, Tito, tulungan muna kita para, ayan. And of course, I would like to thank my production team, AAA Digital and Studio Manila. Ayan, I hope that you were all inspired by our today's episode and by the story of Tito Jerry Peñalosa, a true Filipino champion in and out of the ring. So please, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you won't miss any episodes and inspiring stories from us. This has been Ina Asisio Carbonell reminding you that there's always a story behind the scenes. Thank you so much for watching, and God bless! I celebrate you.
Your light and laughter. I celebrate you. Through every chapter. I celebrate you. You'll always be the home of my heart. I celebrate you. Your strength and kindness.